makailanman hindi magbabago. Hoy! Ano, magpapakamad ka ba? Pingi ka ba? Ate, bakit mo hinahayaan lumabas mag-isa si Aryan? Anong hinahayaan? Alam mo ba yung ginawa kong pagbabantay dyan? Eh ate, ikaw lang naman kasama ni Aryan dito, di ba? Kung mas maaga ka sana umuwi, hindi magkakaganon si Aryan. Ano ba sa tingin mo ginagawa ko sa Dubai? Naglalamyerda? Nagpapakasaya? Ate, araw-araw nag-iipon ako doon para makabalik dito sa Pilipinas. Hindi ako natutuwa na alam kong naghihirap dito yung kapatid natin. At marami rin akong give up. At i-give up para lang matulungan si Aryan. Sa tahanan ng bawat pamilya, tumatayong haligi ang ama at ilaw naman ang ina. Pero paano kung pareho silang maagang nawalay sa piling ng kanilang mga anak? Paano haharapin ng mga anak ang mga pagsubok ngayong wala na silang mga magulang? Tunghayan ang isa na naman sa aming pang-anibersaryong handog para sa humigit kumulang 10 taon ninyong pagsubaybay sa aming programa. Nihahandog namin ang totoo at nakakaantig na kwento ng damayan ng 4 na magkakapatid na babae sa hirap at ginhawa. Dito lamang po sa aming episode na pinamagatang BSF, Best Sisters Forever. The Lagdamat Sisters Story. Happy birthday, Papa! Happy birthday! Nandito na naman kami ng mga anak mo, Papa. Mangungulit na naman kami sa'yo, ha? Ma, okay lang yun. Mas masaya nga yung happy birthday kesa sa rest in peace. Luma na yun. Talaga. I'm sure matutuwa yun kasi ang ingay-ingay natin dito. Ang tahimik kaya. Ang sabihin ninyo, natutuwa siya dahil minsan-minsan lang tayo nagkakasama dito sa Tacloban. Oh, di ba? Asus! Paparinig na naman si Mama. Ma, I'm sure naiintindihan naman ni Papa kung bakit ako nangingibang bansa. Para sa inyo naman din po yun. Tsaka para sa pag-aaral ni Bunso. Eh, alam mo, anak, naiintindihan ko naman yon. Kaya lang, syempre, kahit papano, nalulungkot pa rin ako. Iba yung ganitong buo tayo, magkakasama tayo. Kasama natin si Papa ninyo. Ang hirap kaya nung walang lalaki sa bahay, oh. O sige, ma, ganito na lang. Kung gusto mo, ako na lang magpapakalalaki dito sa amin. Mukhang bagay naman sa akin, di ba? Ay, sus, no? Hindi bagay. Ang sagwa. Di ba? Hindi bagay. Ay, pero alam niyo, totoo nga, nalulungkot talaga ako. Kasi ikaw, mag-aasawa ka na, Lindsay. O ito naman kapatid mo, si ate, pupunta ng Dubai. May iwan na akong mag-isa. Baka naman dumating ang araw, iwan niyo na ako. Ma, nandito pa ako. Hindi ko kayo iiwan. Oo nga naman, Ma, hindi ka mag-iisa. Kung kinakailangan na ako magtrabaho sa Dubai para may makasama ka, gagawin ko. Tsaka tatandaan nyo, hindi ka namin pababayaan. At ma, tutuparin namin ang pangako namin sa inyo ni Papa. Ikaw pa, ma. Mahal na mahal ka namin eh. Ha? Salamat, mga anak. Kain na tayo. Kain na tayo. Ay, tama na nga itong drama na ito, ah. Paano ang family ninyo nung complete pa kayo? We are one happy family. Yes, we go out, pumupunta sa park. Namamasyal kayo pag namamasyal weekend. Kami, tapos Oo. sabay-sabay kaming nagsisimba. So talagang close ang magkakapatid. Opo, Maliliit oo. pa kayo, di ba? Si Mama kasi is sinasabi niya lagi sa amin na paano yan, wala na si Papa niyo. So kailangan na magtulungan kayo. Parang natatak na yun sa sa isip ko na kailangan ko munang unahin yung mga kapatid ko. Ma, alis na ako. Bago ka umalis, kumain ka muna, ha?
Ma, malilate na ako. Paano naman itong hinanda namin ni ate mo para sa inyo? Ay, yung ate G mo, sabihin mo naman, sumabay sa atin kumain ng almusal. Aalis na nga papuntang Dubai, hindi pa tayo sasamahan. Di ba? Oh, sige na. Tawagin mo na yung ate G mo, anak. Kain tayo, sabay-sabay tayo, ha? Sige, Ma. Sabay-sabay tayong kakain. Ito na, tawagin ko na. Ma? 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 Okay ka lang? Ma? Ma? Ma! Ate G! Mami! Mama! Ate G! Agad nilang sinugod sa ospital ang kanilang ina. Ngunit sa kasamaang palad, tuluyan na itong inatake sa puso at agad ding binawian ng buhay. Gusto mo na magpahinga sa kwarto mo. Hindi na. Hindi ko na kailangan magpahinga. So, Kung mag-alala, hindi ko pa naman kami. Kailangan pa papahinga. Alam ko naman po yun eh. Kaya lang, hindi ko alam kung paano magsisimula na wala na ulit si Mama. Iisip ko palang hihirapan na ako eh. alam mo, Bunso, nahihirapan din kami. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan na lang natin tanggapin yung sitwasyon. Kailangan din natin patunayan kay Mama sa kay Papa na napalaki nila tayo ng maayos at matatag. Huwag kang mag-alala, magtutulungan tayo. Pero paano nakapag-ulis ka? Tapos si Ate Lindsay pa, mag-aasawa. Magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Gusto mo ba sumama ka na lang sa akin sa Dubai? Wala lang yung trabaho. Ikaw din, Leslie. Nakakalimutan mo na ba? Diba? Best sisters forever tayo. Pagkalipas ng ilang buwan, nakapagtapos na rin si Arian sa kolehiyo bilang isang nurse. At dahil wala na ang kanilang ina, sina G, Lindsay, at ang asawa nito ang nag-attend ng kanyang graduation. Oh, Ate, wala ka na bang nakalimutan? Wala na, nandyan na lahat. Okay. Oh, ayusin nyo na yung mga papel nyo, ha? Para nakasunod na kayo sa akin sa Dubai. Sige ate ha, basta tutulungan mo kami. Oo naman, doon tayo magtrabaho lahat. O sige na ate, naghihintay na yung taxi O, oh. teka lang. Di na talaga ako iintayin eh. Eh kasi naman ang tagal-tagal mo, baka malate na si ate sa flight niya. Eh, bumili pa kasi ako ng daing para may pampasalubong kayo dun sa mga katrabaho niyo sa Dubai. Ate, hindi nakakasya, tsaka nakasara na yung bag ko. Ipadala mo na lang sa kanila pag bumiyahin na sila. Ha? Eh kasi ate, nag-decide kasi kami ni Ate Leslie na mag-abroad na lang. Seryoso? Pwede ba mamaya na tayo mag-usap? Kasi sayang yung metro ng taxi ko. Dito si ate. Sige, sige. Mag-ingat kayo ha. Ate, oh. Ano nangyari sa'yo? Masakit, ate! Ano nangyari? Masakit ate. Ate, Baka nabigla. Paupuin nyo kaya. Ano na yan? ate, sakit. Dok, ano ang problema? Nabanggit niyo na madalas na sumakit ang ulo niya at nahirapan siyang huminga, di ba? Opo, Dok. Minsan nga po, nagsusuka pa ako eh. Dok, ano ho bang nangyayari sa kanya? Your sister's kidneys are already damaged. At hindi na nito nagagawa ng maayos ang mag-filter ng dugo. She has a chronic kidney disease. Dok, anong gagawin namin? Hopefully, madaan pa natin sa gamot. Pero ang mas importante ay ang gagawin mong pagbabago sa lifestyle mo, Arian. Bawal na sa'yo ang junk foods, dapat healthy foods lang lahat.
And also, umiwas ka na muna sa stress. Dok, gagaling pa naman ako, di ba? Hindi ko magagarantiyahan ang sinabi mo. What I can guarantee you is to reduce the complications and slow the progression of the disease. And again, ito ay nakasalalay sa iyo at sa pag-iingat sa mga kakainin mo. Basta kasi susundin mo lahat ng sinasabi ng doktor, gagaling ka din. Magdadasal ka lang parate. Opo, ate. Salamat po. O sige, magpahinga ka na dyan, ha? At huwag mong kakalimutan, lahat kami kasama mo sa laban mo. Sige, ate. Ingat ka dyan. Bye. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Nandito ka pa pala, ate. Hindi ka pa ba hinahanap ni Kuya Noel? Aalis na rin ako maya-maya. Tulog ka na. May iniisip kasi ako, ate. Bakit kaya binigyan ako ng ganitong klaseng sakit, no? Ang dami namang mas unhealthy kaysa sa akin. Yung iba nga, naninigarilyo pa. Umiinom. Pero bakit kaya ako? Ano ka ba? Bakit ba yun yung mga iniisip mo? Ang isipin mo kung paano ka gagaling. Ate, totoo kaya na lahat ng nangyayari sa atin may dahilan? Oo naman. Paano kung wala? Paano kung malas lang talaga ako? Kasi kamamatay lang ni Mami, oh. Tapos ito na naman. Alam mo, kaya ka binibigyan ng problema. Kasi malakas ka. Alam nila na kakayanin mo. Ano yun? Trip lang ng tadhana na bigyan ako ng ganitong klaseng sakit? Dahil kaya ko? Dahil malakas ako? Parang unfair naman nun. Paano kung hindi na ako gumaling? Alam mo, ang nega mo. Think positive. Gagaling ka. Eh di ba narinig mo naman yung sinabi ng doktor? Kailangan magpalit ka lang ng lifestyle. Kailangan healthy diet at higit sa lahat, umiwas sa stress. Kaya nga alam mo, naisip ko, huwag ka na lang kaya tumuloy sa Dubai. Baka kasi mas makabuti sa'yo na dito ka na lang. Ate, napag-usapan na natin to, di ba? Pero Aryan, iba na yung sitwasyon ngayon. Ate, lalo lang ako ma-stress kung wala akong gagawin. Promise magpapagaling ako. At saka, ayoko naman nandito lang tapos umaasa lang sa inyong lahat. Ate, please. Dahil hindi pa naman malala ang sakit ni Aryan at nangako itong magpapagaling agad. Pumayag na rin si Lindsay na sumunod si Aryan sa Dubai, kung saan nakahanap siya ng trabaho bilang administrative assistant sa isang mall doon. Habang si Leslie ay naghanap buhay naman sa Abu Dhabi. O Leslie, kamusta dyan sa Abu Dhabi? Dapat dumalaw ka naman dito sa Dubai. Sige ate, nadalaw ako dyan. Tapos dyan na rin ako maghahanap ng trabaho para magkasama-sama na tayo dyan sa Dubai. Grabe kayo. Iniwan niyo ako dito sa Pilipinas mag-isa. Dapat kasi ate, sabihin mo kay Kuya Noel, pumunta na lang kayo dito. Mataas magpasahod dito pag mga doktor. Oo nga. Pag-iisipan ko pa. Ate Lindsay, parang tumataba ka ngayon na. Hay nako, paano ba naman hiyang yan si ate kay Kuya Noel? Hihi. Che. Oh, ikaw Aryan, kumusta yung Dubai? Bakit parang mukhang nangangayayat ka? Tignan mo nga yung mga mata mo, ang lalim-lalim. Dako, parati kasing puyat. Ay, magpaawat, trabaho ng trabaho, ate. Hindi. Naku. Naku, Aryan baka naman hindi mo iniinom yung mga gamot mo. Opo, ate. Lagi kong iniinom. Tsaka hindi naman ako nagpapabaya sa sarili ko. Tingnan mo ako. Lakas-lakas ko. Balakas ang appeal, kamo. Alam mo ba, meron nang nanliligaw dito dyan.
Aba? Ate, ay totoo naman eh. Ano ba pangalan nun? Kel, ano? Kel pala. Talaga? Pero hindi. Naku! O siya, sige na, kasi maghahanda pa ako ng hapunan ni Kuya Noel mo. Sige na, mamaya tayo mag-video chat ulit. Oo, sige ate. Okay, bye ate! Bye ate! Bye Leslie! Ingat po! Ikaw naman, Ate G, sinabi mo pa, mamaya maniwala si Ate Lindsay sa'yo. Bakit? Totoo naman eh. Alam mo, nagpapastress ka masyado sa trabaho mo. Babe, may bisita kayo sa labas. Pinapasok ko na. Sino daw? Kel? Aryan. Gusto ko lang sana ibigay sa'yo ito. Salamat. You're welcome. Dapat kasi dyan sinasagot mo na eh. Tagal-tagal na naliligaw sa'yo, pinapahirapan mo pa. Ate, Pagkaraan ng ilang linggo, dahil masugid at tapat naman ang panliligaw ni Kiel kay Aryan, sinugot na ito ng dalaga. Hanggang sa... Bunso, kamusta ang pakiramdam mo? medyo nahihilo pa rin ako, ate. Kel, sorry kasi mansa rin natin ngayon pero dito tayo nagsa-celebrate. Mahal, huwag mo isipin yun. Good evening. Are you the family of Aryan Lagdamat? Yes, I'm her sister. I need to discuss something with you. Follow me. Doc, please. Tell me my condition. I want to know the truth. You have an end stage of renal disease. It is the last stage of chronic kidney disease, which means your both kidneys are not working properly. As of now, only 17% of your kidneys are working. What should we do now? In her case, the best treatment I recommend is kidney transplant, and we should do it immediately. Ate, ayoko mamatay. Ayoko mamatay, ate. Ayoko mamatay. Ayoko mamatay. Ayoko mamatay. Ayoko mamatay. Ayoko. Hello, mahal. Anong oras na? Hindi ka pa rin natutulog. Hindi ako makatulog. Natatakot ako. Mahal, baka hindi na ako Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Gagaling ka din. Pwede bang dito ka lang? Huwag mo munang ibababa yung phone. Hintayin mo muna ako makatulog. Huwag mo kong iiwan. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako, ha? Sige na, magpahinga ka na. Ano ba talaga kasi kinakagalit mo? Hindi naman ikaw yung pinapagastos. Di mo ako naiintindihan eh. Ang sinasabi ko, sana naman tumulong ang mga kapatid mo sa'yo. Huwag mong solohin ang pagpapagamot mo kay Aryan. Sino ba kasing nagsabi na susolohin ko? Hindi naman kami pinalaki ng magulang ko na wala kaming pakialam sa isa't isa. Tutulong naman sila sa pagpapatransplant kay Aryan. Alam niyo ba kung gaano kamahal yung transplant? May donor na ba kayo? Wala. Kasi sa'yo lahat inaasa mga yan.
Teka muna, bakit kasi ganyan ka mag-isip? Kung nangyari ba to sa kapatid mo o kaya sa nanay mo, ganyan ka pa rin ba mag-isip? Ang hirap sa'yo, hindi ka marunong makinig eh. Alam mo, ang hirap sa'yo, teka muna! Mahilig ka magbilang! Ang magkakapatid, lalo na pag wala ng mga magulang, nagtutulungan at hindi nagbibilangan! Kanina ka pa ba dyan? Ate, nagpaalam na ako sa trabaho ko kanina. Uwi na lang ako ng Pilipinas. Bunso, bakit? Okay lang, ate. Okay lang. Saka, ayoko naman makahadlang pa sa relasyon ng Roman. Doon na lang ako sa Pilipinas magpapagamot. Mas mura doon. Doon na lang din ako magpapagaling sa Pilipinas. Sinamahan ni GC Arian sa pagbalik nito sa Pilipinas para magpatingin agad sa isang kidney specialist. Pansamantala muna silang nakitira sa bahay ng panganay nilang kapatid sa Cebu. Ate. Oh, kamusta? Sensya na hindi ko kayo nasundo sa airport. Galing airport ate, tumuloy na rin kami na ospital. O ano nangyari? Anong sabi ng doktor? No payment to operation daw pagdating sa kidney transplant eh. Mahal-mahal kasi. Halos umabot na ng milyon ate eh. For the meantime, ipadialysis na lang muna natin siya habang nag-iipon tayo ng pera pang transplant. Sige. Hihingi na rin ako ng tulong kay Noel. Maiintindihan niya naman siguro yun. Pero yung donor, saan naman tayo kukuha nun? Ako nang bahala, ate. Ikaw na maghahanap. Hindi, ako nang mag-donate ng kidney para kay Bonso. Ate? Huwag mo nang isipin yun. Mas okay na ako yung mag-donate sa'yo ng kidney kaysa maghahanap pa tayo ng ibang tao. Hindi, pero paano kung hindi tayo mag-match? Paano kung... Kaya nga, susubukan muna natin. Ate, ayoko. Hindi. Maraming mababago kapag isa na lang yung kidney mo. Ate, hindi ako papayag. Bunso, natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo kung bakit marami kang problema? Kasi malakas ka. Alam mo rin ba kung bakit ka may mga kapatid? Para tulungan ka sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan mo. Naaalala mo pa ba yung mga kwento ni nanay tungkol dyan? Tungkol saan po, ate? Dyan! Yung ladybug. Sa bagay, baka hindi mo na naaalala. Bata ka pa kasi noon. Sabi ni nanay, pwede mo daw hilingin ng kahit na ano sa insekto na yan. Kahit ano? Kahit na ano. Ate, pwede ko bang hilingin sa kanya na sana umayos na yung kidney ko? Para hindi ka na mag-donate. At magsakripisyo para sa akin.
buo ang loob ko na ibigay yung kidney ko sa'yo. Buo yung loob ko kasi mahal kita. Salamat, ate. Mag-wish ka na bago lumipad yan. Pwede ko bang hilingin sa'yo na sana humaba pa yung buhay ko para sa mga kapatid ko. At para na rin sa future ko. Ay, ate. Dito na pala yung hinihintay mong future eh. Ann. I love you. Mahal na mahal din kita. Oh, ayan. Matutupad na yung wish mo. Dumating na si Kel. Ganda pa rin naman ah. Miss kita. Miss kita. Bumalik uli sa Dubai si G para mag-ipon ng sapat na pera at para na rin maayos ang kanyang leave of absence sa trabaho bilang paghahanda sa gagawin niyang pag-donate ng kidney sa bunsong kapatid. Habang hindi pa natutuloy ang kidney transplant para kay Arian, sumailalim muna ito sa dialysis 3 beses kada linggo. Ate, nandito na naman ako sa bago kong tambayan ngayon. O, kamusta? Masakit pa bang magpa-dialysis? Hindi na masyado. Siguro dahil sanay na din ako. O, magpalakas ka. Konting tiis na lang. Malapit ka na magpa-transplant. Kailan kaya yan, ate? Siguro mga next month. Basta habang wala ako dyan, magpakatatag ka, okay? Sige po. Sige ate, mag-chat na lang ako. Pagkatapos na lang nito, ingat ka dyan. Oh, bakit ganyan naman yung itsura mo? Hirapan na kasi ako, ate. Wala na akong magawa. Hospital bahay na lang ako lagi. Ayoko na ng ganito. Gusto ko na ng ordinaryong buhay. Narinig mo naman si ate mo kanina, di ba? Miss Ariel Lagdama? Yes po, Dok. After your dialysis, i-request ko na magpasitiskat ka ng puso, ha? Bakit, Dok? Anong meron sa puso niya? Well, based kasi doon sa ultrasound report, may nakitang malaking buko sa loob ng puso. Siyempre, we want to know, ano pa to? Malaking bukod? Paano po nangyari yun? Well, we really don't know what happened. Pero one thing is certain. Hanggat ya't naaalis yung buko sa loob ng puso, hindi tayo makakapag-kidney transplant. Bakit hindi po ako pwede mag-undergo ng kidney transplant? Baka po mas lalong lumala yung sitwasyon ko sa kidney. Sorry, pero kinakailangan kasi maisaayos muna natin ang kondisyon ng iyong puso. Otherwise, baka mas mababa ang chance mong makasurvive ng kidney transplant. That is for your own good.
Kahit sobrang sakit, nagpatuloy si Arian sa pagdadialysis, kasabay ng pagpapagamot ng namuong bukol sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, lalong nanghina ang pangangatawan at kalusugan ni Arian. Ang cute naman ni Baby LA. Siyempre, kanino ba magmamana to? Di siyempre, sa tita niya. Ate, magre-resign ka na ba talaga? Sigurado ka na ba doon? Oo naman. Tsaka naiintindihan naman sa office yung sitwasyon natin. Alam mo na, kailangan ko mag-focus dito kay baby. At sa akin, sobra na yung pag-abala ko sa inyo. Sobra na akong pabigat. Anong pabigat? Ang gaan-gaan mo nga. Arian, ang tanging hihilingin lang naman namin sa'yo. Tanging kapalit lang na gusto namin yung magpagaling ka, magpalakas ka, lumaban ka. Salamat, ate. Umiyak. Tsaka kapag malakas ka na, pwede ka nang umalis-alis. Kaya magpalakas ka, ha? Lumaban ka. Salamat, ate. Oh, maganda ka na, mag-ayos ka na. Saan naman ako pupunta? Eh bakit ba ako tinatanong mo? Siya yung tanungin mo. Sige na. Arian, busy ka ba? Mamasyal naman tayo. Huwag ka na umiyak. Sige na, sumama ka na para hindi naman ospital, bahay, ospital ang mga lakad mo. Oo nga. Oh, di ba? Ang sarap ng fresh air. Oh, bakit naman? Okay ka lang? Sorry. Bakit ka naman nagsusorry? Dahil ba iniisip mo na nag-resign ako sa trabaho ko sa Dubai? Dahil sa'yo? Alam mo, gusto ko to. Gusto ko magtrabaho dito para makasama kita. Kasi, mahal kita. Di naman dahil dun eh. Sorry dahil ang pangit-pangit ko na. Nahiya na ako sa'yo. Hindi ka pangit. Hindi masisira ng kahit anong gamot o kahit anong sakit yung kagandahan mo. Dahil nandito yun. At nandito. Para sa akin, ikaw ang pinaka-magandang babae sa buong mundo. Salamat, mahal. Basta kapag gumaling ako, pinapangako ko sa'yo, magiging mabuting girlfriend ako para sa'yo. Ako din. Tapos, babalik tayo ng Dubai. Gagawin natin lahat ng gusto natin gawin doon.
Bubuuin natin yung pangarap natin. At doon, mag-iipon tayo ng maraming pera. Babalik tayo ng Pilipinas. Mamamasyal tayo ng mamamasyal. Gagawin natin lahat. Tapos magtatayo tayo ng negosyo. Nakikita mo ba yan? Yung bakanting lote na yan. Yan. Hanggang doon sa dulo ng lagoon, magtatayo ako ng negosyo dyan. Negosyo nating dalawa. Unang-una. Bawal dyan, bawal doon. Ano? Sino pwede magsabing bawal magtayo dyan ng negosyo? Dahil gusto natin, di ba? Wala makakapigil sa atin magtayo ng negosyo dyan. Dahil yun ang pangarap natin. At bubuuin natin yan. Salamat, mahal. Kumusta naman si Kel? Buti nasamahan ka niya dito sa Cebu, ano? At least may nakakasama ka dyan sa pagpapacheck up mo. Kaya nga, ate, ang laki ng tulong sa akin ni Kiel. Mukha nga eh. Ibang-iba yung mga ngiti mo kapag kasama mo siya. Alam mo, matutuwa si Ate G mo kasi bumubuti ka na. Kailan po pala babalik si Ate G? Lumipas na po kasi isang buwan eh. Nahihirapan na po kasi ako magpa-dialysis. Siguro ate, kung makapagreklamo lang sa akin yung ugat ko, siguro minura na niya ako. Sa dami ng injections na tinuturok sa kanya. Eh kasi, kaya nag-iipon pa daw siya ng leave eh. Saka nag-iipon pa rin yun ng pera. Pero si Ate Leslie mo naman, uuwi na daw siya. Nakakaipon-ipon na rin naman daw siya para makatulong. Alam mo, ate, siguro kung wala kayong tatlo, wala na rin ako dito. Alam mo ba kung bakit? Kasi kayo na lang nagdudugtong ng buhay ko eh. Ano ka ba? Bakit ba nagdadrama ka dyan? Siguro na may miss mo lang yung dalawa, no? O sige, tawagan mo na nga para video call mo. Dali na! Arian? Arian, bakit? Arian! Ate! Arian! Teka! Arian! Teka lang! Arian, teka! Ate! Ate, wala akong marinig! Wala akong marinig! Wala akong marinig! Tawagan na natin! Umiyak po. Dok, bakit ganun? Bakit hindi ka tayo marinig? Ano Side nangyayari? effect lang yan ng gamot niya sa puso. Sa sobrang taas ang dosage na kinakailangan niya, naapektuhan ang kanyang pandinig. Sa ibang tao, usually pandinig na naapektuhan. Pero you don't have to worry. After 2 to 3 years, babalik naman yan eh. Ano, Dok? Kailangan magpasalamat pa kami kasi hindi nabulag yung kapatid ko. We also don't want these things to happen. The best option sa condition niya actually is open heart surgery. Pero mas pinili natin itong gamot na to dissolve the mass inside her heart. And it actually worked. Anong ibig niyong sabihin? Wala na yung buko sa puso ng pasyente. She can undergo the kidney transplant. Ate, ano sabi? Bakit ka nakangiti? Anong meron?
Ang sabi ni Doc, wala na daw yung bukol mo sa puso. Ano sabi? Ano sabi? Magkakaroon ka na ng chance para mag-kidney transplant. Gagaling ka na, Arian. May awa ang Diyos. Sabi ko sa'yo, gagaling ka na. Habang tumatagal ang mga araw na lumalala ang kondisyon ng kidney ni Arian, tumindi ang paghihirap na nararamdaman ito sa humihina niyang katawan. Gusto nang sumuko ni Arian noon. Sakit! Ate, nasa pa si Ate G? Ayoko na! Ang sakit na pagod na ako! Ayoko na, Ate! Hindi ko alam eh. Hindi pa niya alam kung kailan siya makakabalik. Gusto mo dalhin mo na kita sa ospital, ha? Ayoko na, pagod na ako. Hirap na ako, Ate. Naghahanap naman ako. Teka, tatawagan ko si G! Hello, ate. Kamusta si Arian? Si ano? Kailan ka ba uuwi? Hirap na dito si Arian. Ate, sandali na lang. Makakauwi na rin ako dyan. Nagpaalam na naman ako sa boss ko. May kailangan lang akong ayusin. Tapos pag uwi ko dyan, pwede nang dire-diretso sa operasyon. G naman eh. Parang hindi naman ko nagmamadali. Hirap na si Arian. Hindi niya na kaya yung kondisyon niya tsaka yung pagdadialysis niya. Ate, kung magsalita ka naman, parang wala akong ginagawa dito eh. Ginagawa ko naman ang lahat para makauwi ulit dyan. Kami rin naman, G. Sana lang maabutan mo pang buhay itong bunso natin, ha? Halika na sa ospital muna. Arian? Ate, lalabas lang po muna ako. Saan ka pupunta? Diyan lang po. Huwag ka nang lalayo, ha? Parating na sila.
Ate Lindsay! Oh! Welcome home! Welcome! Oh, ate, kamusta naman dito? Okay naman. Ito, nagpapatulo. Oh, si Arian, nasaan? Nagpapahinga ba? Nandiyan lang siya sa labas. Hindi niyo ba nakita? Teka. Wala naman kami nakita sa labas, ate. Sabi niya. Wala siya. Arian! Saan nagpunta yun? Sabi niya sa akin dyan lang siya sa labas. I-chat mo nga. Teka. Andito pala yung cellphone niya eh. Ate, bakit mo hinahayaan lumabas mag-isa si Arian? Anong hinahayaan? Alam mo ba yung ginawa kong pagbabantay dyan? Kung makapagsalita ka naman. Ate, ikaw lang naman kasama ni Arian dito, di ba? Kung mas maaga ka sana umuwi, hindi magkakaganon si Arian. Teka muna, ano ba sa tingin mo ginagawa ko sa Dubai? Naglalamierda? Nagpapakasaya? Ate, araw-araw nag-iipon ako doon para makabalik dito sa Pilipinas. Hindi ako natutuwa na alam kong naghihirap dito yung kapatid natin at marami rin akong give up. At i-give up para lang matulungan si Arian. Bakit binibilangan mo kami? Hindi sa ganun. Ate G, tama na. Ate, tama na. Wala namang magagawa yung pag-aaway niyong yan eh. Mabuti pa, hanapin na lang natin si Arian. Baka naman nasa labas lang siya, may binili lang siya o may pinuntahan. Baka kasama niya si Kiel. Tawagan mo na si Kiel, dali na. Kung ano na nangyari doon. Alam niyo, ang daming beses ko nang gustong sumuko. Dahil sa dami ng sakit na nararamdaman ko. Ang daming beses ko na rin inisip na siguro mas magiging madali ang buhay ko kung mawawala na lang ako. Bawat sakit, bawat kirot, gustong-gusto kong iswisa sa inyo. Pero alam niyo, bawat sakit, bawat kirot na nararamdaman ko, hindi ko alam. Pero mas lalo niyo akong pinapatatag. Mas lalo niyo akong pinapalakas sa bawat panghihina ko. Panginoon, kung meron man akong pwedeng ipagpasalamat nang dahil sa sakit na meron ako, hindi yung nakita ko yung saya at ganda ng buhay. Lord, huwag niyo po akong pababayaan. At sa pagkakataong pong ito, isinusuko ko na po ang laban.
Dahil kayo na po ang lalaban para sa akin. Kayo na pong bahala sa akin, Panginoon. Okay lang. Tama ka naman eh. Kasalanan ko kasi ako naman talaga yung nandirito. Kaya responsibilidad ko si Aryan. Hindi mo naman bilis yan. Gee, sorry ah. Leslie, sorry. Ate, sorry din. Sorry, ate. Ate. Nandito na siya. Sorry. Lagi mong tatandaan, ha? Walang iwanan. Di ba nangako tayo kay nanay at kay tatay? Ayos ka ba? Makalipas ang ilang araw mula nang dumating si G, sinimulan agad ang pag-screen kay G bilang kidney donor. Dumaan siya sa iba't ibang medical test at psychological sessions upang malaman kung nag-match ang kanyang kidney at kung siya ba'y talagang handa na para dito. Mukhang bang match kayo ng kapatid mo? But still, anak, kailangan naming malaman kung handa ka na sa bagay na gagawin mo. Baka tumasok sa isip mo na maging kidney donor ka. Mahal ko po yung kapatid ko. Actually, wala naman mo akong ibang maisip na dahilan kung di sa mahal ko talaga siya. Gusto ko kong gawin ang lahat para madugtungan ang buhay ni Aryan. Sabi nila, hindi naman daw madadala sa langit yung organ ko. Pero yung pagmamahal ko sa kapatid ko, dadalhin niya yun. Dadalhin ko hanggang sa kawalan. Nang masigurong perfect match si G para sa maselang operasyon, agad na sinimula ng kidney transplant nito para kay Aryan. Marami din silang mga kamag-anak at kaibigan na nagbigay ng tulong pinansyal para suportahan ang operasyon ni Aryan. Miss na kita. Miss ko na yung boses mo. Miss ko na yung mga luto mo sa akin.
Namiss ko na yung yakap mo, Ma. Nandito ka na lang. Huwag ka na lang umalis. Hindi ako alis na. Hindi ako alis. Lagi ako nandyan sa kaloob-looban mo, anak. Sige na, anak. Sumama ka na sa kanila. Sino po? Ate? Ate? Ate G! Ate G! Ate G! Ate! Kaya nasa si Ate G? Kumalma ka. Hindi ka pa pwedeng masyadong magkikilos. Nasaan siya? Kamusta si Ate G? Kamusta si Ate G? Okay lang siya. O, teka, isusulat ko. Si Ate G. Huwag ka na mag-alala. Oh, sige na. Humiga ka na ulit. Pahinga ka muna. Sakit ba? Dahan-dahan na. Matulog ka muna. Pahinga ka. Ate, Sa akin, Sheila. feeling life. Mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, ate. Ako, tama na yan. Mag-groovy naman tayo. Okay. Daw. Ayan. Kel, salamat ah. Salamat sa pagsama mo sa akin sa pagsubok na to. Ganun naman talaga dapat. Sa hirap o sa ginhawa, walang iwanan. Kel, natatandaan mo pa ba tong lugar na to? Di ba dito mo sinabi yung pangarap natin na babalik tayo sa Dubai? Magtatayo tayo ng negosyo. Tapos, dito mo pa nga sinabi yung pangarap mong reso, dito may tatayo eh, di ba? Nangyayari pa kaya yun? Bakit hindi? Paano kung magkahiwalay na tayo? Paano kung hindi? Ken, sana kahit na anong mangyari, maging magkaibigan pa rin tayo. Kasi Ken, parte ka na ng buhay ko. Dahil ikaw ang buhay ko.
Ma. Hello, Pa. Wala namang okasyon ngayon, pero andito kaming lahat. Gusto lang sana namin magpasalamat sa inyong dalawa. Dahil kung hindi sa genes nyo, walang 4 na babae na magaganda at fighter na nakatayo dito ngayon. Ma, Pa, miss na po namin kayo. At sa tuwing magkakasama kaming 4, parang nakikita pa rin po namin kayong dalawa. Huwag po kayong mag-alala dyan. Hinding-hindi po namin pababayaan si Bunso. Ma, Pa, pasensya na ha. Alam ko, pangarap niyo sa akin noon, magkaroon ako ng pamilya. Mukhang hindi na ho matutupad. Naghiwalay na ho kasi kami ng boyfriend ko. Pero ayos lang ho yun. Masaya naman po ako eh. Masaya po ako na naging lifesaver at life giver ni Aryan. Mas importante po yun. Paano makapupulutan ng aral dito sa pinagdaanan mo? Kami po, kahit wala na po kaming mama, papa, yung strong family ties, nandun talaga. So yung bonding, yung respeto, yung pagmamahal, yung pagtutulungan, hindi po namin yun nakalimutan. Ikaw naman, Aryan. Thankful ako kasi meron akong sportive and loving and mababait na mga ate. And then, salamat sa patuloy na suporta financially, physically, and spiritually. Continue to be a blessing to me. God bless you, March din. Ang sweet naman. Paliwanag natin sa televiewers natin, ha? Baka nagtataka sila kung bakit, no? Talagang nililinaw ko ang mga salita ko kay Aryan. Yung dami ng gamot na ininom ni Aryan nakaapekto sa kanyang pandinig. Kaya ngayon, medyo mahina ang pandinig niya. But that is our wish for you also, na sana nga makoreksyonan na yung problema mo. And yes, both your parents in heaven ay maligayang maligaya doon. Wari ba pinagmamalaki kayo sa lahat ng mga barkada nila doon sa langit? Yan ang aking mga anak. At sana mapanatili ninyo magpakailanman. Thank you, Aryan. Salamat Thank you po. very much. Thank you. Madalas ihabilin sa atin ng ating mga magulang na kapag sila'y pumanaw na, sana'y magkasundo-sundo at patuloy na magdamayan ang kanilang mga anak. Ito ay tinupad ng magkakapatid na sina Lindsay, G, Leslie at Aryan, lalo na nang magkasakit ang kanilang bunso. Sana tayo rin, lagi nating kasundo at karamay ang ating mga kadugo sa hirap at ginhawa. At kung may tinatawag man na ating kapatid, dapat ang pagmamahala natin sa bawat isa, hindi hati, kundi laging buo. Ngayon, bukas at magpakailanman.